Mga idol, maligayang pagbabalik dito sa Bako Recaps YouTube channel. Sa video na ito ay mapapanood niyo ang Season 1 at 2 ng 2023 to 2026 Korean Action Sports Series na may pamagat na Block. Simulan na natin mga chom. Sa kalagitnaan ng COVID ay nagtitraining si Ganwo para sa isang tournament. Habang pauwi ay nafa-encounter siya ng isang lasing at pinigilan itong makaagrabyado ng ibang mga tao. Pag-uwi ay napag-alaman niyang sinisingil na ang kanyang ina para sa kanilang mga utang. Kinabukasan ay naganap na ang tournament kung saan nagawa ni Ganwo na makalusot sa elimination round. Ang mali na si Woojin ay nagawa ring makalusot dito. Sa katagalan ay parehong naka-advance ang dalawa patungo sa final round. Nagkaharap dito sila Ganwo at Woojin kung saan sa una ay tila ba match lang ang laban. Kalaunan ay nakapaglan si Ganwo ng body shot. Nakabangon si Woojin at tinangkang i-provoke si Ganwo ngunit pinatikim lang siya nito ng liver shot na tumalo sa kanya. Na-disappoint si Woojin dahil hindi niya nakuha ang 400,000 pero sa labas ay nagulat siya nang imbitahin siya ni Ganwo upang kumain. Nagsambyupsal ang dalawa at nagkakilala sa bawat isa. Binahagi ni Ganwo na marami na siyang naging trabaho dahil sa kanilang mga utang. Kinagabihan ay nag-ano sila at tuluyan ng naging magkaibigan. Pag-uwi ay ibinigay ni Ganwo sa kanyang ina ang kanyang napanalunan upang ipambayad ito sa kanilang mga utang. Kinabukasan habang papunta kay Woojin ay nakita ni Ganwo ang isang lalaki na hinahabol ng isang babae. Namata niya itong nakabagsak kaya naman hinabol niya ang babae ngunit na-taser lang siya nito. Samantala binayaran si Choi ng isang babaeng lubos na nagpapasalamat sa kanya dahil pinautang niya ito. Ang nasabing utang ay nagamit upang maoperahan sa tamang oras ang anak ng babae. Dumating sa lugar ang apo niyan si Yeonju na siyang umatake kay Ganwo. Bitbit nito ang isang mamahaling relo na nakuha niya mula sa lalaking ayaw magbayad ng utang kay Choi. Nag-alala si Choi sa pinaggagawa ni Yeonju kaya naman tinawagan niya si Gwangmo upang humanap ng bodyguard para sa kanyang apo. Nakapag-bonding naman na sila Ganwo at Woojin at kagaya kahapon ay nag-ano rin sila. Samantala dahil sa COVID ay hindi na natapos ang pinapagawang hotel ni Minbom. Nabigo siya sa pamumutang para lang matapos ito dahil nga nagrereklamo na rin ang mga residente sa lugar. Biglang dumating ang loan shark na si Myung-gil at sinabing papautanin niya si Minbom kapalit ng ilang kondisyon. Ito ay ang paglalagay ng kasino sa tuktok ng hotel at bar naman sa ilalim nito. Agad na pumayag si Minbom kaya naman natuwa si Myung-gil at ang kanyang GF na si In-yong dahil unang hakbang ito para sa kanilang binabalak. Sa rooftop ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na humanap ng mga desperadong tao na nangangailangan ng pera. Pinapirma nila ang mga ito sa kontrata at pinangakong 5% lamang ang magiging interes sa utang. Maging ang nanay ni Ganwo ay nabiktima ng mga kumag na nakuha pang mag-celebrate dahil marami silang natrap sa kanilang pautang. Sa sumunod na gabi ay kinolekta na nila ang utang ng mga biktima. Una ay ang nanay ni Ganwo na pinilit na nilang magbayad dahil nakasulat daw ito sa kontrata. Natakot at na-pressure ang ina kaya naman tinawagan niya si Ganwo nang bigla namang pinasok at sinira ng mga tauhan ni Myung-gil ang kanilang tindahan. Nagmadali si Ganwo pauwi at dito ay nakita niyang hinaharas ang kanyang ina. Nagalit si Ganwo at isa-isang inatake ang mga tauhan gamit ang kanyang boxing skills. Nagawa niyang ubusin ang mga ito na mag-isa at sunod naman niyang inatake si Junmin. Kaso lang ay dumating si Myung-gil at inutusan ng kanyang bodyguard na si Inbom para harapin si Ganwo. Walang talaba mga suntok ni Ganwo at talaunan ay na-overpower rin siya ni Inbom. Tinanta niyang ipanalo ang laban pero sobrang lakas talaga ni Inbom na pinatumba siya sa huli. Dahil dito ay nagawa na ni Myung-gil na hiwain ang kanyang mukha. Dinala si Ganwo sa ospital kung saan nagtamo siya ng maraming tahi sa pisngi. Sinabi ni Woojin na ang kumpanyang Smile Capital ay isang organisasyon ng mga scammers at wala na siyang choice kundi bayaran ang kanilang utang. Nilibre siya ng pagkain ni Woojin at pagtapos ay pumunta sila sa isang loan shark para mangutang ng 4 million pesos. Pumayag ito sa kondisyon na magtrabaho sila bilang mga bloodhounds na siyang taga-singil at taga-gulpi sa mga ayaw magbayad ng utang. Gayunpaman ay nag-back out si Ganwo dahil against siya sa karahasan na labis nagpamangha kay Woojin. Samantala walang nagustuhan si Gwangmo sa mga nag-apply pero maya-maya ay tinawagan naman siya ni Woojin na nakasama niya sa Marine. Pinapunta niya ang dalawa at dahil pare-pareho silang mga Marine ay ni-refer niya ang dalawa kay Mr. Choi. Patuloy namang binuntutan ni Yeonju ang grupo ni Jae Myung at napag-alamang nagtatrabaho sila para sa Smile Capital.
Sinabi niya ito kay Choi at dahil delikado na ang tatahakin ni Yeonjo ay tinignan na niya ang mga resume na pinadala ni Gwangmo. Na-impress siya sa background ni Ganwo at pinatawag ito para sa isang interview. Doon ay nakilala niya si Ganwo at mas lalong na-impress kaya naman tinanggap na niya ito sa trabaho. Kinagabihan habang kumakain sila ay dumating ang tauhan ni Choi at ibinigay sa kanya ang 4 million bilang 2 years advance para sa magiging serbisyo ni Ganwo. Napaiyak sa tuwa ang mag-ina dahil sa kabaitan ni Mr. Choi. Kinabukasan ay nagpasalamat siya kay Choi dahil nabayaran na nila ang kanilang utang. Nandoon din si Woojin na nag-request na mapasama sa trabaho at pumayag naman si Choi. Pero bago yun ay kailangan muna nilang makalagpas sa final interview mula kay Yeonju. Nagulat si Ganwo nang malaman na si Yeonju pala ay ang babaeng ng taser sa kanya. Nadiskubre rin nila na ang library ay punong-puno ng sandamakmak na pera. Dumating na si Yeonju pero sinabi nito na hindi niya kailangan ng alalay kaya naman walang awa niyang pinalayas ang dalawa. Nagmakaawa si Ganwo para i-reconsider niya ito at nang marinig ang Smile Capital sa kanyang bibig ay nagbago na ang isip ni Yeonju. Habang kumakain ay pinaliwanag ni Yeonju ang buong sitwasyon. Binubuntutan niya ang grupo ni Jae-myung at alaman na nagpapanggap silang mga pulubi para makuha ang ID ng mga tunay na pulubi sa pangakong bibigyan sila ng pera ng gobyerno. Ninanakaw nila ang identity ng mga pulubi upang makautan sa iba't ibang bangko at ang pera ay binibigay nila sa Smile Capital. Kinagabihan ay binuntutan nila ang grupo at kalaunan ay sinundan sila nila Ganwo at Woojin. Nahuli nila ang mga ito habang ginagawa ang kanilang scam pero sa sumunod na location ay nakilala sila ng isang pulubi. Walang awa nilang ginulpi ang matanda kaya naman hindi nakatiis si Ganwo at inatake na ang mga kumag. Na-recognize ni Jae-myung ang suot niyang sombrero pero biglang dumating si Woojin at pinatulog siya. Samantala may meeting si Myung-gil kay Minbom kasama ang pinsan nitong si Ganyom na isang police official. Naglasing sila at talaunan ay sinabi na ni Minbom na nag-run siya ng background check kay Myung-gil. Napag-alaman niyang na-bankrupt na pala ang Smile Capital at iniipon pa lang ni Myung-gil ang pinangako niyang pera na ipang i-invest para sa hotel. Nagalit si Minbom at binalaan si Myung-gil na huwag nang lalapit sa kanya dahil kung hindi ay makakaabot sa gobyerno ang pinaggagawa ng kanyang kumpanya. Na-frustrate si Myung-gil at inutusan si Jang-do na gumawa ng pang-blackmail laban kay Minbom. Nagalit si Yeonjo dahil pumalpak ang kanilang misyon kaya naman pagbalik sa base ay sinisante niya ang dalawa. Tinanggap ito ni Ganwo pero nag-iwan siya ng mensahe na hindi tugma sa kanyang moralidad ang pag-ignore sa mga nangangailangan. Kalaunan ay na-realize ito ni Yeonju kaya naman nag-sorry siya at pinabalik ang dalawa. Samantala dahil sa sombrero ay naibahagi ni Jae-myung kay Junmin ang identity nila Ganwo. Pinuntahan nila ang lugar kung saan umutang si Jae-myung kay Choi at dito ay na-spot sila ng mga bida. Nagawa nilang masecure ang lugar kaya naman no choice na ang mga kumag kundi umalis. Dumating si Choi at nalaman na ang Smile Capital ang punot dulo ng lahat ng ito. Dinescribe ni Ganwo ang mukha ng humiwas sa kanya at nanginig ang itlog ni Choi na parabang kilala niya ang taong ito. Kumain muna ang mga bida kung saan napalapit na ang loob ni Yeonju sa dalawa. Kinagabihan ay kinumpirma ng assistant ni Choi na si Myung-gil nga ang CEO ng Smile Capital. Naalala niya ang nakaraan kung saan isa pa siyang loan shark boss at empleyado lamang niya sila Inbom at Myung-gil. Nang maggabi ay pinlano ng dalawa na nakawan si Choi kaso lang ay bigla siyang dumating at nahuli sila. Umatake si Inbom ngunit hindi siya umubra kay Choi na madali ring natalo ang isa pang magnanakaw. Ngunit biglang dumating si Myung-gil at sinaksak siya. Nakabawi si Choi at nagawang hiwain ang mukha ni Myung-gil pero rumescue si Inbom na walang awa rin siyang hinagis palabas ng building. Agad nilang ninakaw ang pera pero pagtingin sa bintana ay wala na dito ang katawan ni Choi. Binaliwala nila ito at sinunog na lang ang lugar. Nang maalala ito ay inudyok ni Choi ang kanyang apo na tigilan na ang pagperso kay Myung-gil dahil masyado itong delikado. Kinabukasan ay kakain sana ang tatlo sa restaurant ng tita ni Woojin ngunit nabiktima rin pala ito ng Smile Capital. Dahil dito ay napagdesisyonan nilang harapin na ang kumpanyang ito. Nang maggabi ay tinungo nila ang hideout ni Jae-myung pero naspot sila nito at agad humingi ng backup kay Junmin. Walang kamalay-malay ang mga bida habang sumusunod at kalaunan ay nakorder na sila Woojin at Ganwo ng sandamakmak ng mga kalaban. Nagpanik naman si Yeonjo at agad tinawagan ang kanyang lolo. Samantala binalak ni Myung-gil na gumanti sa pambabastos ni Minbom. Habang nasa car wash ay pinaambush niya ito sa kanyang mga tauhan na agad sinimulan ng panggugulpi.
Dumating si Jang-do at pinagpatuloy ang pananakit at sa huli ay pinahiya nila si Min-bom habang tuwang-tuwa naman si Myung-gil nang mapanood ito. Nang maggabi ay pumunta sila ni In-bom sa isang safe na naglalaman ng mga tinatagong ginto ni Myung-gil. Ayon sa kanya ay ito ang kanilang magiging backup kung sakaling pumalpak ang kanilang plano sa kumpanya. Napatakbo si Junmin nang makita ang pagmumukha ni Ganwo. Hinarap na ng dalawang boksingero ang sandamakmak ng mga kalaban gamit ang magkaibang fighting styles. Tinulungan nila ang isa't isa sa tuwing naku-corner sila. Kalaunan ay dumating si Yeonjo at tinulungan silang ubusin ang mga kalaban kaya naman sa huli ay nakasurvive ang mga bida. Pinaduot naman ni Junmin kina Jae-myung ang nanay ni Ganwo pero dumating ang tauhan ni Choi na si Yan-jung para iligtas ito. Tinanta ni Jae-myung na tumakas ngunit nahabol siya at walang awang pinilayan ni Yan-jung. Ang isa pang tauhan ni Choi na si Do-young ay pumunta sa party pero natalo na nga ng mga bida ang mga kalaban. Nahuli siya ng isa sa mga ito pero madali lang niya itong napatumba. Pinatawag ni Choi ang mga bida at nagalit siya kay Yeonjo dahil sa pagsuway nito sa kanyang hiling. Inutusan niya ang tatlo na hayaan na lang silang matatanda ang umasikaso sa problema. Samantala nakita ni Myung-gil ang sinapit ng kanyang mga tauhan. Dinescribe ni Jae-myung si Yan-jung at it turns out na kilala pala niya ito pati na rin si Do-young dahil nakaenkwentro niya mga ito nung nagtatrabaho pa siya para kay Choi. Ayon sa kanya, sila ang mga pinakamalalakas sa tauhan ni Choi na tinatawag na knifers. Naghanda na si Yan-jung para sa misyon at nakipag-meet up siya kay Do-young para pag-usapan ito. Ayon sa usapan ay 5 pala silang mga knifers, ngunit napaslan nila Myung-gil at In-bom ang 3 sa kanila kaya naman balak talaga nilang iganti ang kanilang mga kasamahan. Sa tulong ng assistant ni Choi ay nagawa nilang malaman ang background ng mga tauhan ng Smile Capital. Kinagabihan ay nag-dinner ang mga bida at for the first time ay nakaramdam ng pagmamahal ng ina si Yeonju. Sa huli ay inutusan siya ni Choi na ilipat ang pera sa library bago pa ito manakaw ng team ni Junmin. Nang magmadaling araw ay pinuntahan na nila ang lugar para ilipat ang pera nang hindi na mamalaya na nasa lugar na rin ang mga kalaban. Nakita ni Yeonjo sa CCTV si In-bom at tinangka niyang sabihan ang dalawa ngunit bigla siyang inatake ni Jang-do at pinatulog gamit ang sarili niyang taser. Hinarap ni In-bom ang dalawa na naghanda na para labanan siya. Nag-team up ang mga bida pero nahirapan sila sa sobrang lakas ng kalabaw pero kalaunan ay nakapag-coordinate sila ng maayos at nagawa ng pinsalain ng kumag. Nagwala si In-bom pero wala itong nagawa kay Ganwo na pinakain siya ng mga combo at ginawa siyang punching bag hanggang sa siya'y bumagsak. Nagising naman si Yeonjo at kinagat si Jang-do para makatakas. Eventually ay naglaban ng dalawa kung saan madali namang nanalo si Yeonju. Nakapag-reunite siya kina Ganwo na kasalukuyang ginagapos si In-bom. Kaso lang ay nakatakas pala si Jang-do na agad tinawagan si Myung-gil para magpadala ng backup. Pinagpatuloy ng mga bida ang paglilipat ng pera pero nang palis na sila ay bigla namang dumating ang mga kalaban. Habang sakay ng magkaibang kotse ay nagkaroon sila ng napakatinding car chase kung saan nagawa ni Yeonju na pabagsakin ang sasakyan ni Jang-do. Kalaunan ay nakapagpabagsak siya ng isa pang sasakyan ngunit nasira naman ang kanyang kotse dahil dito. Nawala ng choice ang dalawa kundi bitbitin ang mga pera habang hinahabol naman sila ng mga kalaban. Napilitan sila Wooji na iwan ang mga bag ng ginto upang sila'y makatakas sa lugar. Gayunpaman ay mas na-concern pa rin si Choi para sa kanilang kaligtasan na nagpaantig sa damdamin ni Yeonju. Nakatakas naman si In-bom mula sa pagkakatali at agad siyang sinugod sa ospital. Naisip ni Myung-gil na ini-spare ng mga bida ang buhay ni In-bom upang mabuntutan nila ito. Kaya naman pinlano niyang pagbihisin ang kanyang tauhan bilang mga nurse na siguradong susurpresa sa mga bida. Na-frustrate naman si In-bom sa kanyang pagkatalo at binuhos ang kanyang galit sa mga bata ni Myung-gil. Kinabukasan ay pinakain ni Yan-jung ang mga bida sa kanyang sushi restaurant. Dumating si Do-young at muli silang nag-brainstorm ng plano laban kay Myung-gil. Pagtapos ay tinuruan ni Yan-jung sila Ganwo kung paano gumamit ng kutsilyo para hindi lang sila umasa sa kanilang boxing skills. Bumili naman ng bagong mga motor sila Do-young at pagtapos ay tinuruan niya si Yeonjo kung paano umatake habang nakasakay dito. Nang maggabi ay nagsimula na ang misyon kung saan binuntutan ng dalawa si Junmin. Ilan saglit pa ay nag-move na si Do-young at mabilisang hiniwa ang leeg ni Junmin na agad dinala sa ospital ng kanyang mga kasamahan. Hindi in-expect ni Do-young ang poche kaya naman nasagasaan siya at walang awang ginulpi. Buti na lang ay ni-rescue siya ni Yeonjo at sa huli ay nakatakas ang dalawa.
Sumama naman sila Ganwo kay Yanjong at magkakasama nilang pinasok ang ospital kung saan na-spot nila si Jangdo. Pinagtulungan nilang kidnapin ito at pinatumba naman ni Woojin ang isang tauhan na nakakita sa kanila. Uy, bagsak! Dinala nila si Jangdo sa isang sikretong hideout at naghanda naman ang mga knifers para torturin siya. Tumawag si Choi at ipinagutos na ipanood sa mga bida ang kanilang gagawin upang sila'y matuto. Sinimulan na ng mga knifers ang pag-torture kung saan sinugatan ni Do-young si Jangdo at inasinan naman ni Yanjung ang sugat para mas lalo siyang masaktan. Hindi kinaya ni Yeonjo ang eksena kaya naman napawalkout siya at nagtampo sa kanyang lolo na ipinagutos na panoorin nila yun. Kinausap ni Choi si Jangdo at nag-mind games kung saan sinabi niyang wala naman talagang pake si Myung-gil sa kanya at ginagamit lang siya nito para sa pera. Dagdag pa ni Choi na siguradong papaslanin siya ni Myung-gil dahil nagpahuli siya at aakalain agad dito na binunyag niya ang kanilang mga sikreto. Nag-offer si Choi sa kanya na bibigyan siya nito ng kalayaan at sapat na pera kapalit ng impormasyon laban kay Myung-gil. Bumigay si Jangdo at binunyag ang lahat ng sikreto ni Myung-gil at kanyang kumpanyang Smile Capital. Samantala pumunta si Myung-gil sa ospital at napanood sa CCTV ang nangyari. Dahil dito ay naghanda na siya para gumanti sa mga bida. Sinaktan ni Myung-gil si Minbom para mapilitan ang kanyang pinsan na si Ganyong na hanapin kung saan nagtungo ang tao na dumali kay Junmin. After ilang oras ng pagsusuri sa footage ay nasulyapan niya ang dalawa na patungo sa property ni Do-young. Nag-gear up na ang mga kalaban nang biglang tumawag si Ganyong at sinabi ang address ng nasabing property. Agad nilang tinungo ang lugar at dito ay nakita ni Jong ang picture ni Do-young at asawa nito. Ilan saglit pa ay natuklasan na rin nila ang address ni Do-young. Samantala nangako si Choi na magbabakasyon silang lahat sa Roma kapag natalo na nila si Myung-gil. 거기에 부하 셋을 다 잡은 건 맞. Pag-uwi ay pinagdiwang naman nila ang kanilang munting tagumpay kung saan agad nakatulog si Woojin sa labis na pagkalasing. Sa labas ay binahagi ni Do-young kay Yanjong na malapit na siyang maging ama dahil buntis ang kanyang asawa. Pagtapos ay umuwi na siya para makapiling ang kanyang misis. Kinaumagahan ay sumugod na ang grupo ni Jong sa tirahan ni Do-young. Ginising siya ng kanyang misis at pagtingin sa peephole ay agad siyang nakakutob kaya naman nagpaalam na siya sa kanyang misis. Welsahan nang pumasok ang mga kalaban at buong tapang naman silang hinarap ni Do-young. Bagamat marami siyang napatumba ay napuruhan din siya ng mga kalaban at kalaunan ay bumagsak na siya ng mapalo sa ulo. Pumasok si Myung-gil at nag-offer sa kanya na i-spare nito ang buhay nilang mag-asawa kapag sinabi niya kung saan nakatira si Yanjong at Choi. Samantala nag-breakfast ang mga bida pero mahimbing pa rin ang tulog ni Woojin. Nag-request si Choi sa nanay ni Ganwo na pumunta muna ito sa shelter upang tumulong sa pagpapakain sa mga ampon. Kalaunan ay hinatid siya ni Yeonjo at kanyang anak patungo doon. Pumunta naman si Yanjong sa kanyang restaurant nang hindi na mamalaya na napaslan na pala ni Myung-gil ang kanyang assistant chef. Eventually ay nagkaharap ang dalawa kung saan kinumpirma ni Myung-gil na bagamat binunyag ni Do-young ang kanilang mga address ay pinaslam pa rin niya ang mag-asawa. Nagsimula na ang laban ng dalawa kung saan hindi inasahan ni Yanjong ang mga patalim sa bot si Myung-gil. Nahirapan siyang lumaban at nakasuot rin si Myung-gil ng bulletproof vest kaya naman nahirapan siyang saktan ang kumag. Lumamang siya ng konti matapos gumamit ng espada pero na-disarm naman ito ni Myung-gil. Tuluyan nang ibabaw si Myung-gil sa laban at sa huli ay napaslan niya si Yanjong gamit ang sarili nitong espada. Napuntahan na ng grupo nila Jong at Inbom ang residence ni Choi at dito ay na-spot sila ni Woojin habang siya'y kumakain. Agad niyang tinuwo si Choi at sinubukan pa nilang tumakas pero sa huli ay napilitan si Woojin na harapin sila kahit na meron pa siyang amats. Bumaba naman si Choi sa basement para kunin ang kanyang baril sa safe. Inatake ni Jong si Woojin kaya naman nakadaan na sila Inbom pababa sa basement. Nag-one-on-one ang dalawa kung saan nagpakita ng magandang laban si Woojin pero sa huli ay na-overwhelm siya sa MMA moves ni Jong. Hindi na siya nakawala dito at sa kasamaang palad ay walang awa rin siyang pinagsasaksak ng kumag. Pinagbabaril naman ni Choi ang mga bumabang kalaban pero ginawang panangga ni Inbom ang isa sa kanila kaya naman nakalapit siya. Pumasok na si Myung-gil at tiyabangan muna niya si Choi bago niya ito walang awang paslamin. Dahil bukas na ang safe ay ninakaw rin niya mga naiwang kayamanan ni Choi. Pagbalik nila Ganwo at Yeonjo ay laking gulat nila nang makitang nasusunog na ang bahay. Agad nilang pinasok ang bahay kung saan binitbit ni Ganwo si Woojin palabas at nagkaroon siya ng relief nang malaman na humihinga pa ito. Naninig naman ang itlog ni Yeonjo nang makita ang kanyang lolo at kinailangan ni Ganwo na puwersahan siyang ilabas sa nasusunog na bahay.
Sa ospital ay nagtulong-tulong ang mga doktor at nurse para sagipin si Woojin pero dahil sa COVID ay kulang ang kanilang supply ng dugo. Buti na lang ay pareho ang blood type ni Ganwo sa kanya kaya naman agad itong nag-donate ng dugo bago pa tuluyang mawala si Woojin. Hindi kinaya ni Yeonjo ang pagkawala ni Choi kaya naman umalis siya at hindi na nakita ni Ganwo sa lugar. Naging successful naman ang operasyon ni Woojin at mangiyak-ngiyak si Ganwo nang malaman ito. 6 months later ay makikitang naninirahan na sila sa probinsya kasama ang assistant ni Choi na si In-mook. Araw-araw silang nagpapalakas para gumanti sa mga kumag na pumaslan sa kanilang mga kaibigan. Nakatanggap si In-mook ng letter mula kay Yeonjo na naninirahan na ngayon sa Roma at wala nang balak na bumalik pa sa bansa. Gamit ang huling 12 million sa pondo ni Choi ay pinadala na ni In-mook ang dalawa sa Seoul para sa kanilang mithiin. Dito ay nakituloy muna sila sa bahay ng apo ni In-mook na si Damin. Nag-strategize ang dalawa at kinabukasan ay pinuntahan nila si Gwamwon na nabiktima rin pala ng Smile Capital. Hindi nito alam ang sinapit ni Choi kaya naman labis siyang umiyak nang sabihin ito ng dalawa sa kanya. Nang maggabi ay inatake nila ang grupo ni Jae-myung na ayaw masaktan kaya naman nagbahagi siya ng ilang impormasyon gaya ng buhay pa pala daw si Junmin. Pati na rin ang mga pinaggagawa ni Myung-gil kay Minbom para makuha ang kanyang gustong kasino. Pag-uwi ay ni-research nila si Minbom at kalaunan ay minensahe ito. Samantala pinatawag ni Myung-gil si Minbom dahil hindi pa rin ito nahahanda ang kontrata para sa kasino. Pinagbantaan nila ito at binigyan pa ng ilang araw para gawin ang kanilang gusto. Sa kotse ay na-receive na niya ang mensahe ng dalawa. Ayon dito ay matutulungan siya nila laban kay Myung-gil dahil may nakapagbigay sa kanila ng impormasyon kung saan nakalagay ang hard drive na naglalaman ng kanyang malaswa na video. Sinama niya si Ganyong at magkasama silang nakipagkita sa dalawa. Tinanta nilang lasingin sila Ganwo para malaman kung meron ba silang lihim na motibo pero sira na daw ang liver ni Woojin dahil sa pananaksak. Nakatatlong bote na sila pero hindi pa rin nalalasing si Ganwo. Nagising ang magpinsan sa kanilang tirahan at alaman na mapagkakatiwalaan nga ang mga bida. Nag-hire si Gangyong ng dalawang expert na sila Detective Han-go at ang cybercrimes hacker na si Taeyong. Matapos ipaliwanag kung ano ang gagawin ay hinanda na nila ang meeting room para bukas. Kinabukasan ay dumating na si Myung-gil para sa kontrata. Gamit ang COVID bilang palusot ay napaska nila si Myung-gil gamit ang kanyang phone na agad pumasok sa computer ni Taeyong. Ngunit nang suriin ni Taeyong ang phone ni Myung-gil ay wala dito ang security app na sinabi ni Jando na naglalaman daw ng hard drive kung nasaan ang scandal ni Minbom. Na-realize nilang dalawa pala ang phone ni Myung-gil kaya naman kinailangan nila itong ikonekta sa kanilang hinandang wifi. Pinuntahan at nalaman ni Minbom na pumalpak ang unang plano kaya naman pagbalik niya ay sinabi niyang gusto niyang may delete muna ang video bago pumirma sa kontrata. Pumayag si Myung-gil at paliin naman itong ikinonekta ni Minbom sa wifi. Pumasok na sa computer ang phone kaya naman inumpisahan na ni Taeyong ang pag-hack. Nakita niya ang security app at gamit ito ay remotely niyang sinunog ang laman ng safe box ni Myung-gil sa bahay nito. Lubos na nagpasalamat si Minbom para sa napakalaking tulong ng dalawa. Nag-celebrate naman si Myung-gil para sa pagkakapirma ng kontrata pero laking gulat niya nang malamang nasunog na ang hard drive sa safe box. May idea siya kung sino ang mga salarin kaya naman kinuha niya ang ninakaw niyang phone ni Choi para ipadala ito sa isang lalaki mula sa kapulisan. Na-receive na ni Jamie ng phone at gamit ito ay ipinag-utos si Myung-gil sa kanya na hanapin ang lokasyon ni In-mook. Pagtapos ay hiningi ng kanyang boss na si Ganyong ang kanyang tulong para sa kaso ni Myung-gil nang walang kamalay-malay na kasabot siya nito. Naalala naman ni In-yong na may backup pa ang scandal ni Minbom sa kanyang laptop. Kinabukasan ay nahanap na ni Jamie ng address at agad namang sinimula nila Jong ang paghahanap kay In-mook hanggang sa may nakaalam sa tirahan nito. Tinanta naman ng mga bida na hanapin ang lokasyon ni In-bom pero pag-uwi ay bigla sila nitong kinontak. Nagpadala ito ng picture ni In-mook at naninig ang itlog ni Damin nang makita ito. Nag-iwan si In-bom sa kanila ng address at nag-decide naman si Damin na tulungan sila gamit ang kanyang archery skills. Tinawagan nila si Gwamwo para hingin ng kanyang tulong at pagtapos ay tinungo na nila ang lugar kung saan kanina pa naghihintay si Gwamwo. Sama-sama nilang pinasok ang building na napapalibutan ng mga alagad ni Myung-gil. Nagsimula na ang laban kung saan nagulat ang lahat ng masaksihan ng lakas ng mga bida. Sa malayo ay pumana si Damin at hinarap naman ni Gwamwo si Jong kaso lang ay hindi siya umubra dito. Tinanta ni Jong na tapusin si Gwamwo pero dumating si Woojin at sinagip siya.
Naglaban ng dalawa kung saan naramdaman niya ang improvement ni Woojin nang mahirapan siyang gamitin ang kanyang MMA techniques at sa huli ay tuluyan ng nagawa ni Woojin na ipanalo ang laban. Sinugod naman ni Inbom si Ganwo pero na one-shot siya nito. Bumangon siya at tinangkang pumalag pero sobrang lakas na ni Ganwo ngayon. Sinwerte siya isang beses at nagawang machok si Ganwo pero na-overpower siya nito at tuluyan ng nagulpi hanggang sa siya'y bumagsak. Tumangging magbahagi ng impormasyon si Jong kaya naman pinagbantaan ni Guangmo ang kanyang itlog. Sa takot ay sinabi na niya kung saan dinala ni Myung-gil si Inmok. Hiningi ni Ganwo ang tulong ni Ganyong para puntahan ang lokasyon pero aksidenteng nakita at narinig ito ni Jaemin. Agad niyang binalaan si Myung-gil kaya naman nagawa nitong paalisin ang kanyang mga tauhan sa lugar. Wala nang nabutan ng mga pulis dito at napaiyak na lang si Damin dahil bigo pa rin silang mailigtas ang kanyang lolo. Dinulpi naman ni Guangmo si Inbom para sa impormasyon pero nang lumabas siya saglit ay tinangka nitong tapusin ang kanyang sarili. Gayunpaman ay nagmakaawa pa rin si Ganwo na tumawag ng ambulansya para sa kalabaw. Samantala naninig ang itlog ni Inbom nang malamang may copy pa rin si Myung-gil ng kanyang skandal. Dahil sa tip ni Jaemin ay na-assassinate si Han-go habang ito'y naliligo at si Taeyong naman ay ipinasagasa nila. Bumili ng kape si Gangyong pero isa palang impostor ang barista na nilagyan ng lason ng inumin. Ininom niya ito at ilang saglit pa ay umepekto na ang lason. Pinilit niyang pumunta sa isang tindahan at tanhingi ng asin na kanyang kinain upang may suka niya ang lason. Tinawagan ni Myung-gil ang mga bida upang mag-set up ng meeting at kung hindi sila pupunta ay gigilingin niya si Inmok kaya naman kinagabihan ay agad na nilang tinuwo ang lugar. Pinasok ito nila Ganwo at doon ay nakita nila sila Inmok, Myung-gil at pati na rin si Junmin. Nagtulong ang dalawa para patumbahin ang mga kalaban sa lugar kaso lang ay biglang pinagbantaan ni Myung-gil ang buhay ni Inmok. Buti na lang ay rumescue si Damin kaya naman natuloy na ang bakbakan. Napilitang mag-back out si Myung-gil at nagawa na ng mga bida na sagipin si Inmok. Dumating ang mga pulis at sa pagdaan ng mga oras ay isa-isa nilang inaresto ang mga miyembro ng Smile Capital. Sa ospital ay na-reveal na nakaligtas pala si Han-go at kasalukuyang nasa ICU si Taeyong. Napakuha na rin ng kapulisan ng sapat na ebidensya upang maipakulong si Myung-gil. Ang problema na lang nila ngayon ay kung paano hahanapin si Myung-gil na alam ang mga teknik ni Jang-do kung paano ligtas na makakaalis ng bansa. Dahil dito ay hiningi ni Ganwo ang expertise ni Han-go para i-reach out si Jang-do. Isang araw ay tinawagan sila nito pero nang hihingi siya ng 40 million kapalit ng kanyang tulong. Kulang ang pera ng dalawa kaya naman lumapit na sila kay Minbom na agad pumayag sa takot na baka ikalat ni Myung-gil ang kanyang skandal sa oras na makaalis ito sa bansa. Ganadong ginawa ni Jang-do ang kanyang trabaho at pagtapos ay sinabi na niya sa mga bida ang kinaroroonan ni Myung-gil. Agad nilang pinuntahan ang lokasyon kung saan naghihintay ang tauhan ni Jang-do na tinulungan silang pasukin ang lugar. Naghiwalay sila upang mas mabilis na mahanap kung nasaan si Myung-gil. Nakita at na-taser ni Woojin si Junmin pero dumating si Inbom at inatake siya. Matapos mabalibag sa barko ay nag-fight back na si Woojin at ginamit ang kanyang utak sa pakikipaglaban kaya naman sa huli ay successful na niyang natalo ang kalabaw. Nahanap naman ni Ganwo si Myung-gil ngunit nagpahabol ito upang siya ay masaksak. Gamit ang kanyang special boats ay nahiwa rin niya si Ganwo. Eventually ay nagkaharap at naglaban ng dalawa ngunit hindi naman makatama ni isang atake si Myung-gil. Inangka niyang tumakas pero nahuli siya at ginawang punching bag ni Ganwo. Uy, bagsak! Nilasap ng dalawa ang kanilang tagumpay habang naghihintay sa mga pulis na aaresto kina Myung-gil. Nakita rin nila ang safe ni Myung-gil na naglalaman ng lahat ng kanyang kayamanan kasama na ang mga ninakaw niya kay Choi. Pumunta sila sa yacht ni Minbom para ma-delete nito ang kanyang skandal. Ayon sa estimate ni Minbom ay 3.3 billion pesos ang halaga ng mga ginto. Naalala ni Ganwo ang pangarap ni Choi na mabigyan ng libreng medical assistance ang mga mahihirap. Naisip ni Minbom na gamitin nila ito upang gumawa ng foundation at ospital para matupad nila ang hiling ni Choi. Sa huli ay inudyok niya ang dalawa na kunin ang tig-2 gold bar bilang gantimpala sa lahat ng kanilang mga kabayanihan. Sa huli ay binisita ng dalawa ang nanay ni Ganwo na tinuring na rin si Woojin bilang anak. 5 years later ay magkasama pa rin ang mga bida at pareho nilang pinutulungan ang kanilang ina sa pagpapatakbo ng negosyo. Kino-coach din ni Woojin si Ganwo para sa isang boxing championship. Sa araw ng weigh-in ay dinisrespect ng title holder na si Belov ang challenger na si Ganwo na sinampal rin niya kalaunan. 안녕하십니까 캐스터 홍석현. Kinabukasan ay naganap na ang laban kung saan patuloy pa rin si Belov sa kanyang pambabastos.
Sa round 1 ay kinain ni Ganwo ang mga suntok niya. Tinanta niyang bumawi pero hindi siya umubra sa pagka-agresibo ni Belov. Bago magsimula ang round 2 ay pinaalala ni Woojin sa kanya ang lahat ng kanilang pinagdaanan sa season 1. Kaya naman nang magsimula ang round ay mas malakas na ang performance ni Ganwo. Pinakain niya ng suntok si Belov pero nailigtas ito ng bell. Nang magsimula ang round 3 ay nagmalaipo si Ganwo at nakapagland ng liver shot. Hindi na nakabangon si Belov at tinanghal si Ganwo bilang bagong world champion. Na-disappoint naman si Baekjong dahil malaki ang pusta niya kay Belov. Pagtapos ng event ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Belov sa underground boxing fight club na tinatawag na IKFC. Nakastream sa dark web ang buong event at nagbibet dito ang milyon-milyong katao kung saan nagkakakomisyon si Baekjong sa mga ito. Upang mas malaki ang kanyang makuhang pera ay siya na rin ang lumaban kay Belov na minaliit rin ang kanyang kakayahan. Nagsimula na ang laban kung saan madaling nailagan ni Baekjong ang mga atake ni Belov. Pinuruan din niya ang pinsala nito sa kilay mula sa laban nila ni Ganwo. Walang awa niyang winasak ang mga buto ni Belov at ginawa itong punching bag hanggang sa kanyang pagbagsak. Uy, bagsak! Pina-turn off niya ang livestream at pagtapos ay tuluyan na niyang tinapos si Belov. Sa huli ay ipinag-utos niya na hanapin ang address ni Ganwo. Nag-celebrate naman ang mga bida nang biglang bisitahin sila ni Minbom. Kumain at naginuman sila kung saan binahagi ni Minbom na malapit nang matapos ang pangarap nilang ospital. Kinabukasan ay binisita nila si Taeyong na patuloy pa ring nagpapagaling mula sa kanyang aksidente. Napaiyak na lang ito sa patuloy na pangangalaga ng dalawa. Kinagabihan ay tinuwo nila Baekjong ang bahay ni Ganwo at nagpanggap silang kaibigan nito upang makapasok. Nang makauwi ang dalawa ay laking gulat nila nang makita si Baekjong sa loob. Nag-offer ito kay Ganwo ng 40M upang lumahok siya sa IKFC. Dumating ang nanay ni Ganwo at pinalayas ang mga buwisita pero binastos lang siya ni Baekjong. Nagalit si Woojin at nagkainitan ng dalawa pero napakalma naman si Baekjong ng kanyang tauhan. Bago umalis ay pinagbantaan niya si Ganwo at sa huli ay pinlano nilang kidnapin ang nanay nito. Kinabukasan ay kinontak ng dalawa si Jae Myung pero wala itong naibigay na impormasyon tungkol kay Baekjong at IKFC. Nagsuggest naman ng tauhan ni Baekjong na ilabas nila mula sa kulungan sila Myung-gil upang maging kakampi nila laban sa mga bida. Gayunpaman ay tanging si Inbom lamang ang pinili ni Baekjong. Sa kulungan ay naka-receive si Inbom ng pill at utos sa inumin niya ito kung gusto niyang makatakas. Kinagabihan ay hinak ni Alan ang bahay ni Ganwo upang mabuksan ang mga pinto nito. Kumilos na ang ibang mga tauhan at palihim na pinasok ang bahay kung saan nagawa nilang makidnap ang nanay ni Ganwo. Nagising si Ganwo pero agad rin siyang nasipa. Rumescue si Woojin kaya nakapag-shortcut naman si Ganwo pababa. Hinarap niyang mag-isa ang mga kalaban at ilang beses rin siyang na-taser. Nahirapan din si Woojin sa kanyang kalaban pero sa huli ay nailaglag naman niya ito sa bintana at nagawang ma-rescue si Ganwo at kanilang nanay. Buong tapang na hinabol ni Ganwo ang mga kalaban pero pinasabog naman ng tauhan ni Baekjong ang sasakyan upang walang maiwan na loose end. Sa prison yard ay kinain na ni Inbom ang pill na nagdulot ng kanyang pagkakulaps at agad naman siyang dinala ng mga bantay sa ambulansya. Sa gitna ng biyahe ay kumilos na ang mga undercover na tauhan ni Baekjong upang tuluyan na siyang maitakas sa lugar. Nagising si Inbom sa isang liblib na lugar kung saan agad niyang tinandihan ang alok ni Manbay na magtrabaho para kay Baekjong. Walang awa rin niyang inatake ang mga alagad at pinunit pa niya ang tenga ng isa sa kanila. Na-impress si Baekjong sa kanyang lakas pero kinailangan na niyang mag-step out at harapin ang kalabaw. Agad na na-bodybag si Inbom pero nagawa niyang maka-lucky shot na nagtanggal sa ngipin ni Baekjong. Nagalit ito at tuluyan ng nilampaso si Inbom na tumanggi pa ring magtrabaho para sa kanya. Uy, bagsak! Samantala nagsumbong na sa pulis ang mga bida at binanggit rin nila na baka konektado ang balita ukol sa pagkawala ni Belov. Sa nasunog na sasakyan ay nadiskubre ng detective ang identity ng isa sa mga biktima. Nag-move out ang mga bida sa bahay pero nasundan naman sila nila Alan at Taegum. Nakituloy muna sila kay Taeyong at hiningan din nila ito ng tulong upang makakalap ng impormasyon sa IKFC. Gamit ang kanyang expertise ay pumunta siya sa dark web at natuklasan ang website ng IKFC na kailangan rin ng credit card upang makapag-sign up. Para makakuha ng dummy cards ay pinuntahan ni Woojin si Gwammo ngunit nasundan naman siya nila Taegum.
Doon ay inexplain ni Woojin kay Guamo ang buong sitwasyon at agad naman itong binigay ang dummy card na magagamit nila upang hindi sila matrack ng mga admin. Nag-offer din si Guamo na tulungan ng mga bida dahil ito raw ang gagawin ng kanyang mga yumaong kaibigan. Naisip ni Guamo na nasundan si Woojin kaya naman pinaalis niya ito at ipinasulat ang plate number ng coaching na kabuntot sa kanya. Pagtapos ay agad na siyang lumabas upang masundan ang sasakyan. Tinawagan ni Woojin si Ganwo at inutusan siya upang i-relocate si Taeyong at kanilang ina. Tinawagan ni Ganwo ang assistant ni Minbom na si Wonyong upang makahingi ng tulong sa pag-relocate. Pagdating doon ay agad silang inasikaso nito at as per request ay na-receive ni Ganwo ang motor upang masundan niya si Woojin. Habang bumubuntot ay nakatanggap ng tawag si Taegum kay Manbei na sinabihan siyang magtungo sa isang lugar. Agad na sinundan ng dalawa ang kanilang sasakyan at pagdating doon ay inatake nila si Taegum pero hindi sila umubra. Naka-lucky shot si Woojin kaya naman gumamit na ng patalim si Taegum at inatake ang dalawa. Muntik na nitong mapaslang si Guamo pero rumeski si Woojin at tag-1-on-1 sila. Dito ay kamuntikan na ring masaksak si Woojin pero nakapag-counter siya na dahilan upang matapos si Guamo ang laban. Kaso lang ay dumating ang mga backup kaya naman napilitang tumakbo ang dalawa. Kalaunan ay na-corner si Guamo at napatulog. Hinarap din ni Woojin ang mga kalaban pero nahampas siya at tuluyan ng nagulpi. Dumating na si Ganwo pero masyado na siyang late sa eksena. Kumulo ang kanyang dugo at inatake ang mga kalaban na walang kalaban-laban sa kanyang lakas. Kamuntikan na niyang mapaslang ang isa sa kanila pero nagising sila Woojin at naibalik siya sa katinoan. Nagalit si Baekjong kay Taegum dahil sa kapalpakan nito at pinagbantaan pa niya ang buhay ng anak nito. 내가 네 연봉으로만 3억 Pagtapos ay sinuhulan niya ng pera si Inbom na pumayag ng umampi sa kanila. Nagreklamo ang isa sa mga nabugbog na tauhan kaya naman binugbog siya ni Baekjong at walang awang tinapos. Nag-hire ng tao si Manbei upang linisin ang katawan. Pagtapos ay nakareceive siya ng tip mula sa isang informant na may meeting si Detective Choi sa isang nakatataas sa pulisya. Maya-maya ay pinlano ng grupo na idamay si Minbom upang makuha nila si Ganwo. Samantala dinala sa ER sila Woojin at napaiyak na lang si Ganwo nang makita ang pinsala ng kanyang kamay. Tinawagan si Ganwo ni Gamyong na handa na silang tulungan sa kanilang problemang kinakaharap. Nag-meet up sila sa kumpanya ni Minbom na Lil Group at in-inform sila ni Gamyong na nakatakas mula sa kulungan si Inbom. Pagtapos ay pinag-check-in nila mga bida sa isang hotel upang makaiwas sa kapahamakan. Kinabukasan ay ginamit na ni Taeyong ang card upang mag-register sa IKFC. Nagulat sila nang makita ang mga AI-generated photos ni Ganwo na ginagamit na bilang promotional material ng website. Napanood din nila ang naging laban nila Baekjong at Belov bago ito mapabalitang nawawala. Biglang nag-send ng virus si Alan sa laptop ni Taeyong at nagtagisan ng code ang dalawa. Sa huli ay natalo si Taeyong na tuluyan nang nawala ng control sa kanyang laptop. Nagsama naman si Woojin, Gwangmu at kanyang assistant na si Sunbo upang sundan si Domyok na isa sa mga gangsters na umatake sa kanila. Kaso lang sa loob ay agad silang na-recognize ng mga gangster na agad din silang hinabol. Nagkaroon ng saglit na laban at napilitan si Woojin na gamitin ang kanyang injured na kamay hanggang sa dumating ang kapulisan. Samantala makikipag-meet up sana sila Ganwo kay Detective Choi upang pag-usapan ang kaso ngunit bigla itong nasaksak sa daan. Hinabol ni Ganwo ang salarin pero hindi niya kinaya ang parkour skills ng kumag na tuluyan ng nakatakas sa huli. Nabalitaan rin nila ang pagka-detain nila Woojin. Kinausap ni Ganyong ang chief upang mapakawalan ng tatlo at bago lumabas ay binastos siya ni Domyok. Kaya naman sa labas ay inutusan niya si Gwammo na gawin ang lahat upang makakuha ng impormasyon kay Domyok. Sinundan nila Gwammo at Sunbo si Domyok sa isang parlor. Pinasok nila ang kwarto nito at agad siyang pinusasan. Tinorture ni Gwammo ang itlog ni Domyok kaya naman napilitan na itong sabihin ang ngalan ni Dosom na leader di umano ng kanilang gang. Pinakita rin niya ang kanyang selfie na palihim niyang kinuha nang tanggalin ni Baekjong ang kanyang expensive na relo. Pinadala nila ang picture kay Ganyong na hiningi ang tulong ni Woojong para makakalap ng impormasyon sa nasabing relos. Samantala inatake si Wonyong nila Manbei at pinagbantaan rin nila ang buhay ng kanyang kapatid. Dahil dito ay napilitan siyang sabihin kung saang hotel na mamalagi sila Ganwo. Ni-reveal din niya ang schedule ni Minbom para bukas. Nag-hire si Manbei ng assassin sa GC at tinanggap naman ito ni Gina na successful na nakapag-takeover sa bar ni Minbom. Dumating si Minbom at walang nagawa si Wonyong para mabalaan siya. Palihim na naglagay ng something si Gina sa baso at pagbuhos ng wine ay agad naman itong ininom ni Minbom.
Mabilis na umepekto ang droga sa katawan ni Minbom pero naisugod naman siya sa ospital. Unfortunately ay lubhang napinsala ng droga ang kanyang atay at hindi sigurado ang doktor kung makaka-recover siya. Kinontak ni Guamo si Duyom na tila ba nakasurvive sa insidente at handa raw siyang tulungan ng mga bida. Nag-meet up sila Ganyom at na-discover ang barista na pinakita rin sa kanila ang CCTV footage ng ginawa ni Gina. Nakatanggap ng tawag si Ganwo kay Baekjong na pinagbantaan ang mga mahal niya sa buhay kung tatanggi pa rin siyang sumali sa IKFC. Pagtapos ay pumunta sila sa isang gay bar upang maghanap ng impormasyon kay Gina. Pumayag si Guamo na bawasan ang utang ng bakla kaya naman pinakilala nito sa kanila si Jun na siyang drug dealer ni Gina. Pinuntahan naman nila Woojin si Wonyong na napuno ng konsensya kaya naman sinabi niya sa dalawa ang buong nangyari. Dinescribe niya sila Taegum, Manbei at ang adik na doktor na nanakit sa kanyang kapatid. Biglang tumawag si Woojong at pinabalik ang mga bida dahil may info na siya sa limited edition na relo. Dalawa lamang ang unit nito at isa si Taegum sa nagmamay-ari nito. Na-discover nila na ex-military si Taegum at ang expertise niya ay ang paggawa ng mga bomba. Meron din siyang anak at nanay na sinusustentuhan sa buhay. Bago umalis ay nag-iwan ng task si Gangyom sa mga bida. Inimbestigahan ni Woojong ang killer ni Detective Choi at natuklasang nakipag-meet up ito kay Manbei bago nangyari ang pagpaslang. Nagsama naman sila Woojin at tinungo nila ang nanay ni Taegum na agad rin silang pinapasok. Sinabi nito na ilang buwan nang hindi nagpapakita si Taegum sa kanila. Binanggit rin niya na nagka-cancer ang asawa nito at kinailangan niyang umalis sa military upang humanap ng pera para sa treatment. Samantala nagpasama sila Ganwo kay Jun sa building kung saan nagtatrabaho si Gina. Dumating sila Woojin at sabay-sabay nilang pinasok ang lugar. Doon ay nagsama sila Guamo at Ganwo na inatake ang bantay upang mapasok nila ang pasugalan. Agad na pinindot ni Gina ang alarm at nagmadali upang lisanin ang lugar. Buong tapang na nilabanan ni Ganwo ang mga armadong bantay at sa huli ay natalo niya ang mga ito at nagawang iligtas si Guamo. Hinarangan naman ni Woojin si Gina na nanlaban kaya naman pinatulog niya ito. Gamit ang phone ni Gina ay na-access ni Taeyong ang kanyang messages at nabasa ang convo na naglalaman ng address ng isang hotel. Agad yan tinawagan ng hotel at napag-alaman kung saan nakatira si Taegum. Kaso lang ay tumawag ang staff kina Baekjong na nagawang balaan si Taegum na agad ring gumawa ng bomba. Dumating na ang kapulisan sa lugar at palihim nilang pinasok ang penthouse ni Taegum pero wala na siya dito. Nakita ni Gangyong ang bomba pero bigla naman itong pinasabog ni Taegum. Naninig ang itlog ni Ganwo sa nangyari at bigla siyang tinawagan ni Baekjong na sinabing isusunod naman niya si Woojin. Dahil dito ay pumayag na si Ganwo na makipag-meet up sa kanya. Naisugod sa ospital si Gangyong at nadurog ang puso ng mga bida nang malaman ang insidente. Napuno ng galit si Minbom at nag-hire ng assassin para iganti ang kanyang pinsan. Tumangging magbigay ng impormasyon si Gina kaya naman tinawag nila si Woojong upang kumbinsihin ito. Na-realize ni Gina na hindi ito tolerate nila Baekjong ang kanyang kapalpakan kaya naman nakipag-cooperate na siya kina Woojong. Binanggit niya ang pangalan ni Manbei at binigay sa kanila ang droga na ibinigay ng adik na doktor. Dinala siya sa hotel habang naghihintay sa response ni Manbei na makipagkita. Doon ay nakita nila si Ganwo na sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari pero minotivate siya ni Woojin para hindi na siya umiyak. Kinabukasan ay pumili si Baekjong ng mga makakaharap ni Ganwo at agad silang pinalipad sa bansa. Ang announcement ng laban ay nakita ni Taeyong na agad itong sinabi kay Woojin. Nagising na si Gangyom sa ospital pero agad siyang pumunta sa hotel para magtrabaho. Habang binibigay ang kanya-kanyang task ng team ay nakatanggap si Ganwo ng address para sa kanyang magiging laban. Naka-receive na rin ng response si Gina kay Manbei kaya naman agad siyang nag-undercover para makipagkita dito. Kaso lang ay na-spot ni Manbei sila Gangyom kaya naman ipinaligpit na niya si Gina sa isang biker na tinamaan ng leeg ng biktima. Nagsimula nang mag-training si Ganwo para sa laban at ganun din ang ginawa ni Baekjong na para bang siya ang bida sa ninja assassin. Kinagabihan ay hindi ipinaalam ni Ganwo kay Woojin ang kanyang lakad at pag-isa niyang pinungo ang venue ng IKFC. Doon ay muli niyang nakita si Inbom at naka-face off si Baekjong na sinabing mamamatay ang mga mahal niya sa buhay kapag natalo siya sa laban. Nakita ni Taeyong na magsisimula na ang stream at ngayon pa lang nila na-realize na wala na si Ganwo sa hotel. Napilitan silang panoorin ang stream at nakita naman ni Gangyong ang tatak sa lugar na agad nilang ni-research upang mapuntahan ng mga pulis. Bago ang laban ay tinanggihan ni Ganwo ang bakal na ginagamit sa liga upang maging mas masakit ang mga suntok. Tumaya na ang mga members at unang nakaharap ni Ganwo si Mantes na sobrang haba ng reach kaya nahirapan siyang atakihin ito.
Binago niya ang kanyang footwork at agawang ma-one-shot ang kalaban. Sunod niyang nakaharap si Kalbo na madumi palang maglaro. Napinsala niya ang tagiliran ni Ganwo at nagulpi rin ito kalaunan. Kaso lang ay nag-beast mode si Ganwo at natalo si Kalbo. Sunod yan nakalaban si Baekjong at agad namang kumuha ng picture ang mga pulis. Nahirapan si Ganwo na tamaan siya pero kalaunan ay nakapaglan siya ng suntok. Nagpalitan ng dalawa ng matitindi ng mga atake at nanginig ang itlog ni Rain mula sa uppercut ni Ganwo. Muling nag-beast mode si Ganwo pero hindi na siya umubra kay Baekjong na pinagbabali ang kanyang mga buto. Ang kanyang kamao ay hindi rin umubra sa bakal kaya naman tuluyan ng naipanalo ni Baekjong ang laban. Nakita ni Alan na paparating na ang mga pulis kaya nagmadali ng tumakas ang mga kalaban. Nagawa naman ng mga pulis na may dala si Ganwo sa ospital kung saan paggising niya ay sinabi ni Woojin na huwag na niyang suluhin ulit ang problema. Nagka-information na ang kapulisan kay Baekjong na isa palang pro boxer hanggang sa manggulpi siya ng referee dahil sa isang talo. Nakahanap na sila Baekjong ng bibili sa IKFC sa halagang $400 million. Kaso lang ay gusto nitong maging bida si Ganwo at magpatalo si Baekjong sa kanya. Nabastusan si Baekjong sa buyer at binuhos ang kanyang galit kay Alan. Ininform din siya ni Manbay na wanted na siya sa Korea kaya naman ipinagutos niya kay Taegun na kidnapin ang nanay ni Ganwo. Nakatanggap si Taegun ng tawag sa kanyang ina na nasagasaan di umano ang kanyang anak. Agad yan tinuwo ang ospital pero isa lamang pala itong setup ng mga pulis upang mahuli siya. Nakumbinsi siya ni Ganyong na makipag-cooperate kapalit ng taligtasan ng kanyang pamilya. Dahil dito ay binanggit na niya ang lahat ng nalalaman niya kay Baekjong kasama na ang kanilang plano sa pagkidnap sa nanay ni Ganwo. Dumating na ang kinuhang assassin ni Minbom na si Sinyong. Pagtapos ay binisita niya si Ganwo at sinabing magiging ayos na ang lahat. Gamit ang phone ay naibahagi niya kay Sinyong ang mga nalalaman ng pulis tungkol kay Baekjong. Nagsuggest naman si Woojin na puntahan ni Ganwo ang coach ni Baekjong upang matutunan niya kung paano ito talunin. Samantala nakabalik na si Taegum sa kampo ni Baekjong na wala pa ring ideya na kasabot na siya ng mga pulis. Nakipag-team up naman sila Gamyong sa police force nila Hango para sa operasyon laban kay Baekjong. Hinatid ni Taegum si Baekjong sa kanilang hideout pero nasa lugar na pala mga pulis na agad pinasok ang lugar. Buong tapang na hinarap ni Baekjong ang mga pulis pero na-takedown siya matapos tamaan ng maraming taser. Sa kotse ay na-realize na niya na tinraidor siya ni Taegum. Nag-reach out si Manbay sa kanyang mga koneksyon upang masagip si Baekjong at kasama na nga dito si Duyong. Hinarangan ng mga ito sa kalsada ang mga pulis at na-corner din nila ang sasakyan ni Baekjong. Hinarap ni Hango ang dalawa sa kanila pero nagtamo lang siya ng maraming butas sa katawan. Sumugod si Taegum at tinulungan naman siya ni Gwangmo. Na-takedown naman ni Baekjong si Ganyong at pinuruhan ang ulo nito. Pinakawalan siya ng isa sa mga gangster at pagtapos ay walang awa niyang pinabagsak si Gwangmo. Sinunod niya si Taegum at nagpalitan ng mga atake ang dalawa. Eventually ay lumamang na si Baekjong sa laban at walang awang ginulpi si Taegum. Nangako siyang masasawi ang anak ni Taegum bago niya ito tuluyang tapusin. Tinanggalan naman ni Alan ng network at internet ang hotel at pagtapos ay sumugod na si Inbom kasama ang dalawang bagong hire para kidnapin ang nanay ni Ganwo. Nagawa ng dalawa na patumbahin ang mga bantay sa kwarto. Dahil dito ay lumabas na si Woojin at agad natalo ang isa sa kanila. Nag-struggle siya kay Taba pero sa huli ay natalo rin niya ito. Kinilig si Inbom na gustong makabawi kay Woojin kaya naman sinugod niya ito. Pinamalas si Inbom ang kanyang natutunang boxing skills pero nakasabay pa rin si Woojin. Kaso lang ay may injury ang kanyang kamay kaya naman tuluyan ang nakuha ni Inbom ang upper hand. Mamamatay na sana si Woojin sa sakal kaso lang ay lumabas ang nanay niya at kusang sumama kay Inbom upang hindi na masaktan pa ang kanyang anak. Kinumpirma ni Woojong ang mga bangkay nila Hango at Taegum. Si Ganyong naman ay kasalukuyang inooperahan para sa pagdurugo sa utak. Umiiyak na tinuwo ni Woojin si Ganwo at sinabi ang nangyari sa kanilang nanay. Nakaisip naman ng plano si Sinyong na ayain ng pustahan si Baekjong sa halagang 4 billion pesos. Nagpapagaling na si Gwangmo at sinabi niya sa dalawa na may kinontak siyang tutulong sa kanila laban kay Baekjong. Bumalik muna ang dalawa sa kanilang lumang bahay at nilinis ito upang pansamantalang matirhan ang naiwang pamilya ni Taegum. Maya-maya ay dumating si Minbom at sinabi sa kanila ang plano. Nang maggabi ay laking gulat ng dalawa nang makitang buhay pa pala ang kaibigan nilang si Duyong. For the past 4 years ay nagtrabaho siya bilang bloodhound kaya naman naipakita niya kina Ganwo ang GC ng mga kagaya niyang contract killer.
Maya-maya ay palihim niyang inatake ang doktor ni Baekjom. Ginamit niya ang nakasanayang torture method upang malaman ang contact number ni Baekjom. Dahil dito ay na-reach na nila si Baekjom at hinamon ito ng 2-on-2 kung saan ang mananalo ay magkakamit ng 4 billion. Sa una ay nabastusan pa siya sa offer nila Minbom pero napakalma siya ni Manbay at kalaunan ay pumayag din. Kinabukasan ay tinuwo nila Ganwo ang dating coach ni Baekjom at nagpaturo dito ng mga galaw upang ma-counter ang atake ng kumag. Sa paglipas ng 2 araw ay walang humpay na nag-training ang 2 panig para sa paparating na laban. Dumating na nga ang araw ng event kung saan nag-hire si Manbay ng mga bloodhounds bilang security sa lugar. Dumating na rin sila Ganwo sa venue at ang iska ni Alan ang Bitcoin wallet ni Minbom ay nagkaroon ng access si Taeyong sa kanyang phone. Bago magsimula ang laban ay kumilos na si Duyong at inatake ang mga bloodhounds na nakabantay. Unti-unting naubos ang kanyang mga kutsilyo sa pagpaslan sa mga ito. Inakala niyang nailigtas na niya ang nanay ni Ganwo pero isa lang pala itong patibong. Dahil dito ay kumilos na si Woo-jong patungo sa kabilang building at natagpuan si Manbay na agad na hostage ang nanay ni Ganwo. Malas niya lang dahil isa palang sharpshooter si Woo-jong. Samantala ginamit na ni Ganwo ang bakal ng IKSC at hindi naman inasahan ni Baekjom na si Woo-jin ang haharap sa kanya. Madali niyang napabagsak si Woo-jin ng maraming beses pero tumanggi itong sumuko hanggang sa masugatan siya nito bago tuluyang bumagsak. Uy, bagsak! Pumasok na si Ganwo at hinarap naman niya si Inbom. Nagpalitan ng dalawa ng mga makapangingigitlog na atake. Pumalag si Ganwo pero hindi niya napigilan ang pagwawala ni Inbom. Kinolekta niya ang kanyang sarili at tuluyan ng na-bodybag si Inbom hanggang sa bumagsak ito. Nag-step in na si Baekjom at nag-focus naman siya sa sugat nito. Nagsagpangan na ang dalawa at ilang saglit pa ay napadugo ulit ni Ganwo ang sugat ni Baekjom. Naninig ang mga itlog ng dalawa habang sila ay nagpapalitan ng mga suntok. Biglang nakabawi si Baekjom at nagawang baliin ang balikat ni Ganwo. Kaso lang ay muli siyang bumangon at binawian si Baekjom. Nakapalag pa rin si Ganwo gamit ang isang braso at napilayan rin niya ang balikat ng kumag. Muli silang nagpalitan ng mga suntok at sa huli ay namayagpag na si Ganwo na nagawa ring manockout si Baekjom. Dumating na ang kapulisan at hinuli nila ang mga kalaban. Nakapag-reunite din ang mga bida sa kanilang nanay at pag-uwi ay pinlano nilang bumili ng bagong bahay upang makapagsimulang muli. Samantala habang nililipat ng kulungan ay lumusob ang team ni Sinyong at ninakaw si Baekjom mula sa kapulisan. Maya-maya ay nakareceive na si Minbom ng litrato ng bangkay nito. Pero sa huling eksena ay na-reveal na may ibang plano pala si Sinyong kay Baekjom at ang patay na itsura nito sa picture ay gawa lamang pala sa make-up.